Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Juboy. Taong 1988. Probinsya ng Isabela. Ano ang handa mong gawin para sa sarili, maging sa iyong pamilya? Kaya mo bang ibuwis ang buhay? Ano ang pipiliin mo? Magsimula muli o maghigante? Anak, saan ka na naman ba nagpunta? At may pasana naman yang mukha mo? Tanong ni Nanay Tessa sa anak. Napakamot na lamang ng ulo si Juboy at napabuntong hininga. Wala to, Nay. Napalaban lang. May nakita akong binabastos na babae. Kaya yun, sinampulan ko yung mga ungas. Tugon ni Juboy. Ayan, napaaway ka na naman. Masaya ka ba sa ginagawa mo? So si nanay naman parang ewan oh. Siyempre oo naman. Masaya ako dahil nabangasan ko yung ungas na yun. Tugon ng binata. Napailing na lamang si Nanay Tess sa sinabi ng anak. Nagpakabayani ka na naman, anak. Wala ka bang alam gawin kundi makipagbasag mo ka sa kanto? Tanong ni Nanay Tess. Nay, may trabaho naman po ako. Nakakapagbigay po ako sa iyo ng sapat na pera. Ayaw ko lang talaga na may inaabuso at binabastos na kabaryo natin. Tugon ni Juboy. Ano? Gagaya ka sa tatay mong nagpakabayani sa mga kabaryo natin. Anong nangyari? Ayun, maagang pumanaw at kinuha sa atin. Alam mo anak, wala naman masamang tumulong. Nakakabuti naman talaga yun para sa lahat. Pero kasi anak, iniisip ko lang na baka mapahamak ka. Payo ng ina. Napakamot sa ulo si Juboy at napabuntong hininga na lamang dahil sa sinabi ng ina. Huwag po kayong mag-alala ma. Hindi kita iiwan. Tsaka alam mo naman po na hindi ko hahayaang mapahamak ako, no? Oo, nagkaroon ako ng pasa sa mukha dahil sa ginawa ko. Pero hindi naman ako darating sa puntong ibubuwis ko yung buhay ko, kagaya ng ginawa ni tatay. Wika ni Juboy. Natahimik si Nanay Tess sa sinabi ng anak. Napabuntong hininga ng malalim. Kahit na anak, hindi mo pa rin masasabi ang mangyayari. Wika ni Nanay Tess. Sige na po, Nay. Iiwas na ako kung yan ang gusto mo. Pero hindi po ako mangangako ha. Ayoko mapako yun Tugon ni Juboy. Habang nakangiti sa ina. Natuwa naman si Nanay Tess sa sinabi ng anak. Laking pasalamat nito dahil kahit papano ay mapapanatag na ang kalooban. Sa paglipas ng araw sinubukan ni Juboy na umiwas sa mga gulo. Nagawa naman yon ng binata. Aba pare, hindi ka na nangingialam sa mga gulo Anong meron? Hindi ba ikaw si Boy Tikasin? Tanong ni Philip, kaibigan ni Juboy. Naku pare, nangako na ako kay nanay na hindi na ako papasok sa gulo Alam mo naman, lalo na't may phobia si nanay sa mga gulo. Tugon ni Juboy. Oo nga pala pare no, namatay yung tatay mo dahil sa pagtatanggol. Oo pare, natatakot na si nanay. Baka maulit sa akin yung nangyari kay tatay. Kaya naman pala. Pero nakakapanibago pa rin no. Kilala ka dito sa baryo natin na Boy Tikasin Tapos bigla kang maglalaylo. Muling wika ni Philip. Napatango si Juboy at naglakad ang mga ito pa uwi. Habang binabaybay ang daan papunta sa kanilang baryo.
bigla na lamang narinig ng magkaibigan ang sigaw ng isang babae. Kaagad namang dumampot ng bakal ang magkaibigan. Sinunda ng pinanggagalingan ng sigaw. Dito nakita ng dalawa ang isang dalaga. Pinagtutulungan ng dalawang nilalang. Walang ya. Anong klaseng hayop yan? Teka, umalis nga kayo dito! Sigaw ni Juboy. Pilit nitong pinapaalis ang hayop ngunit hindi ito nagpatinag sa dalawa. Pakiusap, paalisin niyo ang mga aswang na yan. Kakainin nila ako. Wika ni Angela. Pilit na pinapaalis ni Juboy ang mga aswang. Ngunit ayaw bitawan ng mga ito ang dalaga kaya naman. Walang nagawa si Juboy kundi ang lumaban. Inilabas nito ang nakatagong punyal. Sinaksak ang isa sa mga nilalang. Napabitaw ang mga ito at bumalik sa anyong tao ang nasaksak ng binata. Umalis ka na, kuya. Ako na ang bahala dito. At kung hindi man ako makauwi sa ating kuta, alam mo na kung sino ang babalikan mo. Wika ng aswang. Pero Adong, hindi kita pwedeng iwan dito. Baka mapahama ka. Sigaw ng isa pang aswang. Pareho tayo mapapahama kapag hindi ka pa umalis, kuya. Kaya tumakas ka na. Muling wika ni Adong. Kaagad namang tumayo ang dalaga. Anak ng isang babaylan. Mali kayo ng kinalaban. Kaya naman hindi ka nasisikatan pa ng araw. Wika ni Angela. Sinaksak nito ng walang pag-aalinlangan ang aswang. Hindi makapaniwala ang magkaibigan sa nasaksihan. Pare, panaginip lang ba to? Batukan mo nga ako. Wika ni Philip. Natahimik na lamang si Angela sa sinabi nito. Kaagad namang nagtanong si Juboy. Anong klaseng nilalang bang umatake sa'yo, Angela? Tsaka bakit parang galit sila sa'yo? Tanong ni Juboy. Kilala mo naman ang tatay ko, di ba? Isa siyang babaylan at manunugis ng mga aswang. Kaya hindi na nakapagtatakang bantaan ng buhay ko at gamitin ako laban sa aking ama. Tugon ni Angela. Anong gagawin natin dyan sa napatay mo, Angela? Baka mamaya, makulong pa tayo ng dahil dyan . Wika ni Philip. Baka sa mga mata nito ang takot. Ngunit natawa na lamang ang dalaga. Mga wala kayong alam, no? Pagsikat ng araw, malulusaw din yung katawan ng mga yan. Kaya wala kayong dapat ipag-alala tungkol sa bagay na yan. Pero dapat kayong mag-ingat, ha? Dahil nakilala kayo ni Dado. Kuya ng aswang na yan na napatay ko. Malamang sa malamang, babalikan kayo niyan. Wika ni Angela. Nanlaki ang mga mata ni Philip maging ni Juboy. Teka lang, bakit naman kami nadamay dyan? Tumulong lang naman ako sa iyo . Wika ni Juboy. Napahawak na lamang sa noo ang dalaga. Aba malamang, kung hindi dahil sa inyo, edi sana napatay na nila ako. Pero huwag kayong mag-alala, dahil hindi ko namang hahayaang mapahama kayo . Nang dahil sa akin. Nga pala, ikaw di ba si Boy Tikasen? Wika ni Angela. Nakilala ng dalaga si Juboy at bahagya namang nahiya ang binata. Ako nga yun. Pero syempre, nag-aalala rin ako para sa pamilya ko, no? Tugon ni Juboy. Napakunot ang noo ni Angela sa sinabi ng binata at tinitigan nito. Teka, may asawa't anak ka na? Akala ko wala pa kahit nobya. Pero sa bagay, mas maganda nga namang palihim ang pamilya. Para di madamay sa problema lalo na't madalas kang masangkot sa gulo, di ba? Wika ni Angela.
Hoy, ano bang sinasabi mo? Mag-isa lang ako, no? Wala akong asawa o anak. Kahit nga nobya, wala eh. Tugon ni Juboy. Naguluhan naman si Angela sa sinabi ng binata. Napakamot na lang sa ulo. Kagad namang sumingit sa usapan si Philip dahil napansin nito na hindi nagkakaintindihan ang dalawa. Ang ibig sabihin ni Juboy sa pamilya, ina niya. Hindi ata kayo nagkakaintindihan eh. Wika ni Philip. Napatango naman ng dalawa at natawa naman si Philip sa naging reaksyon ng mga ito. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi madadamay ang mga mahal niyo sa buhay. Wika ni Angela. Totoo ba yan? Baka naman pagtapos nito, hindi ka na namin makita pa. Tugon ni Juboy. Masama namang tinignan ni Angela ang binata at halata ang inis sa muka. Utang ko sa inyong buhay ko, no? Kaya hindi ko gagawin ang bagay na yon. Maliwanag ba? Ganyan. Dapat mas magandang malinaw ang usapan at nagkakaintindihan tayo. Muling wika ni Juboy. Natahimik na lamang si Angela at ilang sandali ang lumipas. Nagpa siya ang mga itong umuwi na. Pagkarating ni Juboy sa tahanan, kaagad napansin ng ina ang mansya sa dugo ng damit ni Juboy. Oh anak, ano namang nangyari dyan? Bakit may dugo sa damit mo? Napaaway ka na naman ba? Tanong ni Nanay Tess. Ay, hindi po, Nay. May tinulungan lang ako pero hindi naman po ako napaaway. Wala nga po akong sugat o pasa oh. Pagpapaliwanag ni Juboy. Saan ang galing yung dugo dyan sa damit mo? Bakit meron yan? Muling tanong ni Nanay Tess. Kagad nag-isip ng palusot si Juboy at hindi nito alam ang sasabihin. Si Angela po, nasugatan kaya ayun. Binuhat ko pa uwi sa kanila. Kaya may dugo po yung damit ko. Kahit tanungin niyo pa ho siya bukas eh. Pagpapalusot ni Juboy. Napakunot ang noo ni Nanay Tess sa sinabi ng anak. Angela, yung anak ni Dante? Bakit? Paano ba yung batang yon? Tanong ni Nanay Tess. Napakamot na lamang sa ulo si Juboy dahil sa dami ng tanong ng ina. Basta na mahabang kwento. Ayoko nang magsabi pa at gusto ko na rin magpahinga na. Wika ni Juboy. Oh, sige na anak. Hindi na ako magtatanong. Pero bago ka matulog, kumain ka muna at nagluto ako dyan ng tinola. Wika ni Nanay Tess. Tumango naman si Juboy at laking pasalamat nito dahil hindi na nag-usisa pa ang ina. Gawa nang wala nang maisip na palusot ang binata. Kumain na lamang si Juboy at ilang sandali ang lumipas. Nakaramdam ito ng antok kaya matapos kumain ay kagad nakatulog. Kinabukasan, maaga pa lang gising na si Juboy. Naglinis na ito ng katawan ngunit paglabas ng silid, nanlaki ang mga mata ng binata dahil nasa sala si Angela kasama ang ina. Magandang umaga sa iyo, Juboy. Naparito lang ako para iabot ito sa iyo tsaka sa nanay mo. Salamat pala uli sa pagligtas sa akin kahapon ha. Wika ni Angela. Kagad namang sinenyasan ng binata ang dalaga. Kagad namang naunawaan ni Angela ang nais ipahiwatig ni Juboy. Nabanggit nga sa akin ng anak ko yung nangyari. Kamusta ka na pala, Angela? Ano ba talagang nangyari sa'yo? Tanong ni Nanay Tess. Wala naman po yun, maliit lang na bagay. Mabuti na nga lang po at napadaan sila Juboy kasama si Philip. Natulungan nila kagad ako. Tugon ng dalaga.
Napatango naman si Nanay Tess sa sinabi nito. Ano pa nga palang ginagawa mo dito? Tsaka ano ba yung mga daladala mo? Tanong ni Juboy. Mga pangontra ito sa masasamang elemento. Pinadala sa akin ni tatay para sa inyo. Hindi na kasi nakapunta dito si tatay eh. Abala siya sa panggagamot kaya ako na lang nagpunta dito ng personal. Para ibigay sa inyo ito. Tugon ni Angela. Bakit mo naman kami bibigyan yan, Iha? Wala namang gumagambala sa amin. Tanong ni Nanay Tess. Wala naman po. Naisip lang ni tatay bilang pasasalamat po kay Juboy sa pagligtas sa akin at pagtulong. Binigyan ko rin si Philip ng mga ganito eh. Wika ni Angela. Napatango na lamang si Nanay Tess sa sinabi ng dalaga. Kaagad inayos ang mga dala nito. Natuwa naman si Nanay Tess dahil napakabait ni Angela at tinulungan naman ito ni Juboy. Nung matapos sa paglalagay ng mga pangontra, kaagad nagpaalam ang dalaga. Nang makalis si Angela, kaagad na bumalik si Nanay Tess sa anak. Di ba anak? Walang kasintahan niyang si Angela. Bakit hindi mo ligawan? Bagay kaya kayong dalawa? Wika ni Nanay Tess. Nanay naman bakit ganyan ka? Palagi mo na lang akong pinagtutulakan sa ibang babae. Tugon ni Juboy. Napakamot na lamang sa ulo si Nanay Tess at ngumiti. Ano ba naman yan anak? Hindi kita pinagtutulakan ano? Gusto ko lang na magkaroon ka na ng kasintahan. Tsaka kailan ka ba mag-aasawa? Gusto ko na magkaroon ng apo no? Buling wika ni Nanay Tess. Napangiti si Juboy sa sinabi ng ina. Naisipang biruin ito. Ikaw Nay, kailan ka ulit mag-aasawa? Balita ko matagal ng biyudo si Mang Dante Mukhang bagay kayo Wika ni Juboy. Tawang-tawa ito sa reaksyon ng ina at napailing na lamang. Aba, bakit sa akin napunta ang usapan? Wala naman akong ginagawa Tsaka matanda na ako anak para sa mga ganyang bagay no? Wika ni Nanay Tess. Bakit Nay? Wala namang masama kung mag-aasawa ka ulit. Malay mo, magkaroon pa ako ng kapatid Buling wika ni Juboy. Napasimangot na lamang si Nanay Tess sa sinabi ng anak at pinagalitan ito. Naku naman anak, ibinalik mo pa sa akin ha? Ayoko na mag-asawa no. Tsaka matanda na ako para sa ganyan. Mas mabuting tayo na lang dalawa. Wala pa akong sakit sa ulo. Wika ni Nanay Tess. Di ayan ay, nakuha mo rin. Ayoko munang mag-asawa dahil sakit lang yan sa ulo. Gusto ko sanang sulitan muna yung buhay pagka binata ako no. Hindi naman dapat minamadali yan Wika ni Juboy. Napailing na lang si Nanay Tess dahil binalik sa kanya ng anak ang sagot. Aba, nakalusot ka na naman ha? Hindi bale. Sana mahulog ka kay Angela. At kapag nangyari yon, magpapakain ako sa buong baryo. Wika ni Nanay Tess. Napailing na lamang si Juboy sa sinabi ng ina. Hindi na lamang sumagot. Nagpaalam na lamang si Juboy at nakipagkita kay Philip. Uy pare, nasabi mo na ba kay Tita Tess yung nangyari? Ako, sinabi ko sa mga magulang ko. Kaya sinabi nilang aalis na lang kami dito sa baryo. Wika ni Philip. Ano? Di iwan mo na ako. Ano ba naman yan pare? Ikaw na nga lang yung kaibigan ko dito. Aalis ka pa? Tugon ni Juboy. Natawa naman si Philip sa naging reaksyon ng kaibigan. Hindi ganun no.
Aalis lang kami pansamantala. Magpapalamig muna kumbaga para hindi kami pag-initan. Eh ikaw, ano bang plano mo? Wika ni Philip. Nangako naman si Angela na hindi kami papabayaan ni nanay. Kaya siguro hindi na kami aalis. Hindi naman kailangang malaman ni nanay. Tugon ni Juboy. Nako, ikaw yung bahala pare ha. Desisyon mo yan eh. Ako kasi iniisip ko lang yung kapakanan ng pamilya ko. Ayoko din namang mapahamak si nanay. Pero kaya ko naman siyang ipagtanggol. Handa ako makipagpatayan para sa kapakanan ng nanay ko. Sa bagay, ikaw nga pala si Boy Tikasin. Wala pa atang nakatalo sa'yo eh. Kaya malabong kantiin ng nanay mo ng kung sino. Wika ni Philip. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam na si Philip at umuwi na muna ito sa probinsya ng ama. Nalungkot naman si Juboy dahil para bang kapatid na niya si Philip. Ngunit sa pag-alis ng kaibigan, palagi namang nagkakasama silang dalawa ni Angela. Umalis pala yung kaibigan mo, no? Pasensya ka na ha. Ako ang dahilan kaya nagkahiwalay kayo. Wika ni Angela. Napangiti naman si Juboy at seryosong tumitig sa dalaga. Wala yun. Tsaka noon pa man. Plano na talaga nila Philip na umuwi pero ngayon lang nila nagawa kasi nabigyan sila ng dahilan. Tugon ni Juboy. Natahimik naman si Angela at ngumiti pabalik. Alam mo, kayo pa lang ni Philip yung nakausap ko dito sa baryo na halos kaidarang ko. Wika ni Angela. Talaga? Teka, baka mamaya may magalit sa akin dahil kinakausap kita. Tanong ni Juboy. Hoy, wala no? Wala naman akong nobyo. Tsaka sino namang magagalit? Pabor nga si tatay na makipagkaibigan ako sa iyo eh. Hindi ko alam kung bakit. Tugon ni Angela. Natawa naman ang binata sa sinabi nito na ikinabigla ni Angela. Alam mo ba, si nanay ganyan din kung ipagtulakan ako sa iyo eh. Parang hindi niya ako anak. Wika ni Juboy. Bakit kaya sila ganun no? Minsan nga kapag naiinis ako kay tatay, binabalik ko sa kanya yung sinasabi niya eh. Para matigil siya pero palagi pa rin akong talo sa kanya. Ay nako, ganyan din ako kay nanay. Pero ako ang palaging nananalo. Wika ni Juboy. Nagkwentuhan pa ang dalawa at hindi nila namalayan pa ang oras. Napasarap ang mga ito sa kanilang pag-uusap. Ay naku, anong oras na pala? Uuwi na ako at malamang hinahanap na ako ni tatay. Pagpapaalam ni Angela. O sige, hindi ko rin napansin yung oras eh. Mukhang hinahanap na rin ako ni nanay. Wika ni Juboy. Napangiti ang dalawa sa isa't isa at nagpaalam. Pagka-uwi sa tahanan, hindi mawala sa isipan ni Juboy ang sandaling kasama si Angela. Kaya naman hindi na maalis-alis ang ngiti sa labi ng binata. Aba anak, iba na yang ngiti mo ah. Mukhang masaya ka yata. Puna ni Nanay Tess. Kaagad namang itinago ni Juboy ang ngiti nang marinig ang boses ng ina. Nagulat naman ako sa iyo, Nay. Bigla-bigla ka na lang nagsasalita dyan Wika ni Juboy. Eh ano ba kasing iniisip mo dyan? Kanina ka pa nakatulala at tahimik? Tanong ni Nanay Tess. Wala nang nagawa pa ang binata at kagad kwento ang nangyari sa ina. Pakiramdam ko na nagkakatotoo yung sinabi mo sa akin Mukhang
Nauhulog na talaga ako kay Angela. Wika ni Juboy. Talaga anak, ano pa bang hinihintay mo? Ligawan mo na at baka maunahan ka pa ng iba. Bahala ka. Ikaw rin at baka mamaya mapunta pa yan sa iba. Pangaasar ng ina. Kaya matapos ang araw na yon, lakas loob na nililigawan ni Juboy si Angela. Ilang taon din ang tinagal ng panliligaw ni Juboy at sinagot din ito ng dalaga. Naging masaya ang mga ito sa kanilang relasyon. Ganon din ang mga magulang ng dalawa. Kalaunan nagpakasal ang mga ito at umuwi si Philip upang dumalo. Grabe naman. Nawala lang ako pagpaliko kasal na kayo. Masaya ako para sa inyong dalawa. Wika ni Philip. Nagsaya ang mga ito ngunit lingid sa kalaman nila. Minamatsyagan lamang sila ng aswang. Kuya ni Adong na aswang na napatay ni Angela. Matapos ang kasal ng dalawa, minabuti ni Mang Danteng turuan si Juboy ng lihim na karunungan. Ilang buwan ding nag-aral ng lihim na karunungan si Juboy at makalipas ang ilang buwan na pagsasanay, naging dalubhasa din ito. Ngunit dito na nagsimula ang paniningil ni Dado sa pamilya. Isang gabi, bigla na lamang may kumatok sa pintuan. Dali-dali yung binuksan ni Juboy. Bumungad sa kanya si Philip ngunit duguan. Philip, anong nangyari sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo? Tanong ni Juboy. Kaagad na kumilos si Angela at sinubukan itong isalba ang buhay ni Philip. Ngunit huli na. Tuluyan ng binawian ng buhay ang binata at nakita ng mag-asawa ang liham na hawak nito. Dito lamang nabasa ng mag-asawa ang nilalaman. Napagtanto nilang si Dado ang may gawa ng bagay na yon. Walang hiya. Kailangan na nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Angela. Hanapin ko ang aswang na yan. Nagkamali siya ng kinalaban. Wika ni Juboy. Gayunpaman hindi pa man nakakakilos ang mag-asawa. Kinabukasan nalaman na lamang nilang pumanaw na si Nanay Tess. Kagaya ng inaasahan, si Dado din ang pumatay. Susugurin natin ang kuta nila at gagawin ko ang lahat para masingil sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Wika ni Mang Dante. Naganda ang mga ito at nagplano kung paano nila kakalabanin ang mga aswang. Pagsapit ng gabi, nagpunta ang tatlo sa kuta ng mga aswang. Ngunit laking gulat nila dahil napakarami pala ng kalaban. Ay, umatras na ho tayo. Delikado ang buhay natin dito. Mungkahi ni Angela. Umatras ang tatlo. Ngunit kagad silang hinarang ng mga aswang. Kaya wala nang nagawa ang mga ito kundi ang lumaban. Angela, tumakas na kayong dalawa. Ako na ang bahala dito. Wika ni Mang Dante. Pero tay, paano po kayo? Hindi ka naman namin pwedeng iwanan dito ng mag-isa. Tugon ni Angela. Pero anak, pare-pareho tayong mamamatay kapag nanatili pa kayo. Kaya umalis na lang kayo. Muling wika ni Mang Dante. Wala nang pagpipilian pa si Juboy kundi ang hilahin ang asawa. Ngunit habang tumatakbo ang mga ito paalis, tinamaan ng sibat sa likuran si Angela at tumagos yun sa puso ng dalaga. Mahal, lumabang ka. Aalis tayo dito at gagaling ka. Wika ni Juboy. Tumakas ka na. Huwag mo na ako iligtas pa.
Umalis ka na at kailangan mong mabuhay para maipaghiganti kami. Tumakbo ka na. Wika ni Angela. Humarang ito sa mga kalaban at binuwis ang sarili para sa asawa. Walang nagawa si Juboy kundi ang tumakas, ngunit meron din itong tama. Wala nang dadaanan pa si Juboy ng mga oras na yon. Kaya naman tumalon ito sa malaking ilog at nawala ng malay. Nang magising si Juboy, nakita niya ang mga magulang ni Philip. Ang mga ito ang nakapulot sa binata. Nagpalakas si Juboy at nilamon ng galit ang puso dahil sariwa pa para sa kanya na wala na ang ina at asawa. Ipinapangako ko po na sisingiling ko si Dado sa lahat ng kasalanan niya. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni Philip, nila nanay at ng asawa ko. Wika ni Juboy. Ginawa niya ang lahat upang makabawi kagad ng lakas. Nang malaman nito na kaya niya ng lumaban, nangako ito sa magulang na mga kaibigang dadalhin niya ang ulo ni Dado sa mga ito, bilang katibayang naipagiganti na niya ang mga mahal sa buhay. Sinubukan pa ng mga itong pigilan ang binata, ngunit puuna ang pasya ni Juboy hanggang sa dumating ang araw na pinakihintay nito, ang makaharap ang aswang na pumaslang sa mga mahal sa buhay. Aba, buhay ka pa pala, Boy Tikasin. Ang tatag mo rin no? Wika ni Dado. Oo, buhay na buhay pa ako. Dahil sisingiling kita sa lahat ng kasalanan mo sa pamilya ko. Tugon ni Juboy. Wala nang sinayang pa na oras ang binata. Dali-dali niya itong sinugod ng walang pag-aalinlangan. Nasugatan nito si Dado sa tagiliran na kinagalit ng aswang. Kaya naman sumugod ang mga kasama nito, ngunit mabilis lamang napatay ng binata ang mga ito. Hindi makapaniwala si Dado sa kakaibang lakas na taglay ni Juboy. Sumugod si Dado at nakalmot nito sa braso ang binata. Ngunit hindi man lang napadaing si Juboy. Teka, bakit parang wala kang pakiramdam? Anong ginawa mo sa sarili mo? Tanong ni Dado. Ngumiti lamang si Juboy. Inilabas nito ang napakahabang bakal at pinakita yung kay Dado. Itong bakal na ito ang pinangsaksak ko sa kapatid mo. At sisiguraduhin kong ito rin ang gagamitin ko para mapaslang ka. Tugon ni Juboy. Sinugod nito si Dado at paulit-ulit na sinubukang saksakin ng aswang. Ngunit mabilis itong nakakaiwas, kaya naman dinampot ng binata ang buntot page. Inilagay sa dulo ng bakal at umikot ito ng paulit-ulit. Ilang sandali ang lumipas. Bumulagtas sa lupa si Dado. Natamaan ito sa iba't ibang parte ng katawan. Tandaan mo, Boy Tikasin. Mapatay mo man ako, hindi na noon may babalik pa ang mga mahal mo sa buhay. Wika ni Dado. Napangiti ng mapait si Juboy at hinanda ang bakal. Ayos lang. Dahil magagawa ko naman silang maipagiganti sa kagaya mo. Wika ni Juboy. Walang sabi-sabing tinarak ng binata ang bakal sa puso ng aswang. Hindi pa ito nakontento. Pinugot nito ang ulo ni Dado. Isinunod ng binata ang mga kasama ni Dado hanggang sa naubos ng binata ang lahat ng aswang sa baryo. Nang masiguradong wala na ang kalaban, dumalaw si Juboy sa tahanan ng magulang ng yumaong kaibigan. Ipinakita nito ang ulo ni Dado. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa nasaksihan.
Kaagad nilang pinatapon kay Juboy ang ulo. Matapos ang araw na yon, nagsimula ng bagong buhay si Juboy. Kalaunan muli itong nag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Sa kasalukuyang taon, masaya na si Juboy sa bagong pamilya. Ngunit dala pa rin niya ang mapait na nangyari sa nakaraan. Gayunpaman, maraming aral na natutunan si Juboy mula sa karanasan at patuloy niyang binabahagi ang bagay na yon sa mga anak. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lydia. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cadiz. Nakapag-asawa na si Lydia sa edad na 13. Bata pa lamang nang ipagkasundo ito ng ama sa anak ng kumpare na di hamak na mas matanda sa dalaga. 23 taong gulang na ang lalaki. Natawagin na lang natin sa pangalang Lolo Francis nang nagsama sila. Mabait at maalaga si Lydia. Salungat sa naging asawa. Palagi nitong pinagbubuhatan ng kamay si Lydia, lalo na kapag nakakauwi ito ng lasing. Nabiyayaan sila ng 3 mga anak na tawagin na lang natin sa pangalang Banong, Matet at Maria. Para makatulong sa asawa, dumadayo ito sa ibang lugar para manghilot. Magaling tumingin si Lydia kung may sapi ba o kulam ang isang tao. Hindi ito lingid sa kalaman ng asawa dahil palagi itong hating gabi kung umuwi. Madalas itong nakikipag-inuman ng vino sa mga kaibigan sa palengke sa tuwing naghahatid ng mga huling isda sa pananagat. Hoy Francis, lasing ka na naman. Si Banong na ang kumuha ng iniwan mong mga lambat sa gilid ng ilog kanina. Mabuti na lang at nakuha niya. Kung hindi, tuluyan na yung natangay ng tubig. Wika ni Lydia. Dapat talaga ganyan. Alerto yung mga anak mo. Kailan pa sila matututo? Kung ubanin na sila. Sa may isip na yung si Banong. Dapat nga sinasamahan na ako maghanap buhay niyan . Wika ni Papang Francis. Sabay tapo ng hawak na baso sa lagayan ng tubig. Nagulat pa si Lydia nang muling nabasag ang banga. Halos linggo-linggo na silang nagpapalit. Bagaman may kinikimkim na sama ng loob, minabuti na lamang ni Lydia na asikasuhin ang mga maliliit pang anak. Nang mga panahong yun, halos maubos na ang pasensya niya sa asawa. Si Lydia ay larawan ng babaeng maunawa sa mga anak, maging sa asawa. Nagtitiis kahit halos mapatay na siya ni Papang Francis sa bugbog, nang wala namang dahilan. Ang pinakaayaw lang makita ni Lydia, ang pananakit nito sa mga bata, lalo na kung maiwan ang mga bata sa kanya. Mamang, binalibag na naman po sa akin ni Papang yung batya. Hindi ko daw nilaban ng maayos yung damit niya . Pinalo-palo pa po niya ako ng sinturon kanina. Wika ni Matet. Anong batya anak? Yung gawa sa stainless? Diyos ko naman, napakalaki ng mga pasa mo. Ang mga kapatid mo nasaan? Sumusobra na talaga yung papang ninyo. Ayos lang sana kung ako lang. Huwag lang kayo. Tuturuan na natin siya ng leksyon. Nauubos na ang pasensya ko sa kanya. Wika ni Mamang. Naawa siya sa anak. Dati na nitong sinasaktan ng mga bata. Ngunit hindi ganito kalala na kulang na lang ay patayin niya sa bugbog. Nang mga oras na yon, napuno na si Mamang sa ugali ng asawa. Sa loob ng 15 taon na pagsasama, itinatak niya sa sarili na tama na ang pang-aabuso. Hindi lingid sa kaalaman ng asawa. Si Lydia ay may kaalaman sa pagtawag ng mga nilalang.
Namana niya ito sa ina na may lahing babaylan. Sa pagkakaalam ng asawa, hilot lamang ang kaya niyang gawin. Masyado siyang nakatuon sa bisyo. Na mismong asawa niya ay hindi niya alam na may natural na abilidad sa panggagamot. Lalo na sa mga nausog, nabati, o kahit kulam ay kaya niyang matukoy. Sa pagpapatuloy ng kwento, tinipon niya ang mga anak at pinatulog ng mas maaga. Mag-aalas 6 pa lamang ng hapon. Wala na naman ang asawa na siguradong nakikipag-inuman. Nang mga oras na yon, sinigurado niyang tulog na ang mga bata para sa gagawing ritual. Nilapag ni Lydia ang tela habang may kung anong binubulong. Umupo ito sa gitna ng telang nilatag sa sahig at may kung anong kantang hinuhuni. Nagtagalang sitwasyon sa loob ng ilang oras. Ito ay turo sa kanya ng ina noong panahon na kagipitan sila sa buhay. Sa bawat huni ni Lydia, tila may nilalang na sumasabay sa kanyang pagkumpas. Nagmistulang gubat ang tahanan dahil sa mga nilalang na sumasabay sa huni. Nang mga oras na yon, tila nag-iba ang katauhan ni Lydia. Biglang may kung anong tambol na nagpatigil sa ritual. Biglang nagbukas ang pinto at pumasok ang asawang lasing na lasing. Loy, anong nangyayari? Sino yang mga kaharap mo? Napatigil si Papang Francis sa nakita. Hindi na natapos ang pagsasalita nang biglang kumaripas ito palabas ng tahanan. Habang sumisigaw ito ng may agta. Ating gabi na yon, biglang lumabas si Lydia sa kakaibang anyo. Mapula ang mga mata. Tila may buntot at tinatawag ang pangalan ng asawa. Naabutan niya itong nagtatago sa likod ng puno ng santol. Nagmamakaawang wag siyang galawin. Hindi niya namalayang naihina pala ito sa sobrang takot. Nagising ang mga kapitbahay na nagtataka kung anong nangyayari sa kanya. Oy Frances, ano bang nangyayari sa'yo? Wala na bang tao? Sino bang kinakausap mo? Gabing-gabi na ang ingay-ingay mo pa. Kung ayaw mong matulog, magpatulog ka ha! Buntis ang asawa ko at nababalahaw sa sigaw mo. Wika ng kapitbahay. Pare, may... Nangikurap niya ang mga mata. Dito niya napagtanto na wala naman siyang kaharap. Biglang tumakbo ito palapit sa tahanan ng kaibigan. Pare, pakiusap. Ayaw ko nang umuwi. Natatakot ako. Sinasapian si Lydia. Pakiusap, huwag mo na akong pauwiin. Wika ni Papang Francis. Mahahalatang takot na takot ito. Anong hindi uuwi? Sino? At saan ka matutulog, Aber? Ay, ikaw talaga. Dala ng kalasingan mo. At kung bakit nabulahaw mo pa ang mga kapitbahay natin. Nako ang tanda-tanda mo na at matatakutin ka pa. Wika ni Lydia. Sabay tawa sa asawa. Nanghingi pa ito ng pasensya sa mga kapitbahay. Ipinaliwanag na lasing lamang ang asawa at hindi alam ang sinasabi. Hinawakan ni Lydia ang nanginginig na asawa at pinakalma. Inakay niya ito pauwi at nang makarating sa tahanan, bigla niya itong tinapik sa balikat at nawala ng malay. Ayan, mas mainam kung hindi ka makakalabas ng bahay. Bilang parusa ng ilang taon mong pagmamalupit sa amin ng mga anak mo. Sa ngayon, mas mabuting maranasan at maramdaman mo kung ano ang pinaramdam mo sa akin, sa amin ng mga anak mo. Wika ni Lydia. Pagmulat ni Francis ng mga mata. Nasa katre na ito at akmang babango na sana. Napasigaw ito nang makitang nakasayad sa sahigang bayag. Tinapik-tapik pa nito ang sarili
dahil baka nananaginip lamang siya. Ngunit hindi siya tulog at lahat ng nakikita ay totoo. Sumigaw ito ng ubod ng lakas hanggang sa nagtakbuhan ang mga anak palapit sa kanya. Alamang, mamang tulong. Naku pang, napano po kayo? Diyos ko mang dalian mo. Wika ni Matet. Papasok na ito bago pa sumigaw ang anak. Pasipol-sipol pa itong nakangiti sa nakikita. Uy, ayos Napakalaki naman. Masakit ba? Nako, wag kang matakot. Hayaan mo. Gagaling ka din kung makukuha mo ang aral na nararapat sa'yo. Sa ngayon, inumin mo muna ito. Wika ni Lydia. Sabay abot sa basong may kung anong katas ng halaman. Napangiwi pa si Francis nang maubos ang laman ng baso. Pakiramdam niya, babaliktad ang sikmura sa sobrang pait ng lasa. Hinawakan siya ng asawa sa pulso. Di naman ito ang daloy ng dugo niya sa katawan. At nang mapagtanto kung ano ang dahilan ng paglaki ng itlog, mas pinili niyang ipaliwanag sa asawa ang dahilan. Loy, nasaan ang mga bata? Tawagin mo nga sila. Gusto ko sanang makahingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakasala ko, pati sa'yo. Wika ni Francis. Matagal ko nang inasam na marinig sa'yo yan. Asawa mo pala ako. Mga bata, hali kayo at may sasabihin daw ang tatay niyo. Sabado ngayon, walang pasok sina Banong at Matet. Katulong ko sila sa paglilinis ng bahay. Wika ni Lydia. Nagsipaglapit naman ang mga bata. Kahit hindi makatayo, pinilit nitong abutin ang mga anak. Sa awa ng Diyos, simula ng araw na yon ay nagbago na ang nangyayari sa tahanan. Pinili na din magpatawad ni Lydia. Dahil simulat sa pool, mahal naman talaga niya ang asawa. Pagkatapos ng iyakan ay hindi mapigil ni Lydiang tumawa. Hayaan mo't babalik din yan sa dati. Kaya sa susunod, pag tumakbo ka, huwag kang umihi kung saan-saan. Nanuno ka tuloy. Buti na lang at hindi malala ang parusang ipinataw sa'yo. Wika ni Lydia. Loy, ano ba yung nakita ko kagabi? Panaginip ba yon? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Francis. Wala naman. Nananaginip ka lang siguro. Kaya sa susunod, huwag ka nang umuwi ng laseng. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo Tugon ni Lydia. May pakarati ka pa nga papang kagabi. Akala mo di kita nakita. Si mamang lang naman yung kaharap mo. Pero sana pang huwag ka na pong iinom Dagdag ni Matet. O siya, panalo na ang mamang ninyo. Maraming salamat, Loy, ha. Tugon ni Francis. Halos isang linggo din itong hindi nakalabas ng tahanan. Dahil sa bayag na nakasayad sa lupa sa laki. Naging maayos ang lahat. Tumigil na siya sa pag-inom. Maging pagbabarkada ay natigil na din. Dito pa lamang niya tuluyang nakilala ang napang-asawa. Samantala, lahat ng kanyang natutunan sa ina, ipinasa niya kay Matet. Lahat na magandang asal na maaaring makatulong sa paglago ng karunungan, itinuro niya sa bata. Nang sa ganun, hindi ito mahirapan kung sakaling maganap din ang karimlan na naranasan. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Auring. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Si Auring ay biyuda na may 5 anak.
Ang asawa ay sundalo at namatay sa isang engkwentro sa Mindanao. Ngunit ganun pa man, may natatanggap itong pensyon galing sa gobyerno. Marami ding naiwang kalupaan ng asawa na minanapa sa mga magulang nito. Napag-aral din ang mga anak sa universidad. Ngunit dahil sa kawalan ng maayos na pamamahala sa pera, hindi din nagtagal ay naghirap sila. Dig na gising. Abay, anong oras na Nakahilata ka pa dyan. Magluto ka na ng agahan at maglilinis pa ako sa kangkungan. Naku, madami ng damo at hindi na nakikita ang mga talbos ng kangkong. Wika ng ina sa panganay na anak na si Digna. Mama, ayoko pa pong bumangon. Ikaw kaya alas 4 matulog, tapos gigisingin ng alas 6. Mama, ikaw na lang dun. Padabog na wika ng panganay na anak. Natawagin na lang natin sa pangalang Digna. Ay, kayong mga bata talaga kayo, oo. Hindi na kayo nakatulong sa akin. Puro kayo pabigat. Ano na lang ang sasabihin ng tatay nyo? Napabayang ina ko. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Bakit niya kasi ako iniwan ng maaga? Wika ng ina, sabay talikod sa mga anak. Napahagulgol na lamang ito sa sama ng loob. Tila mga walang pakiramdam ang anak ni Auring. Halos araw-araw sa loob ng 10 buwan, naging ganito na ang sistema sa loob ng tahanan. Nakabukod na ang 2 lalaking anak na tawagin na lang natin sa pangalang Fidel at Apollo. Pareho na itong may pamilya at piniling manirahan sa lugar ng mga asawa, malayo sa baryo. Habang yung 2 naman, tawagin na lang natin sa pangalang Gamay at Dako. Kaya ganun ang tawag sa kanila dahil sa pagkakaiba ng laki ng kambal. Sa pagpapatuloy ng kwento, itinuon niya ang atensyon sa pagtatrabaho. Malapad ang kalupaan. Siya ang nagbubungkal at nagtatanim. Samantalang ang mga anak naman, abala sa sariling mga bisyo, dala ng barkada, nalulung sa droga ang kambal. Hindi naglaon ay naging sakit ng ulo ng mga kabaryo dahil basta na lamang nag-aamok. Habang ang dalagang anak naman ay kung kani-kaninong lalaki sumasama. Hanggang sa isang araw, nagsuka ito at nabuntis pala ng hindi kilalang lalaki. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Lahat namang ginawa ko para magtino kayo. Pero kayo ang sumira ng mga buhay ninyo. Wika ni Auring. Ngayon ako, nagdadrama ka na naman, ma. Sige na, magbungkal ka na ng lupa doon. Pabayaan mo na kami. Kaya na namin ang sarili namin, kahit mawala ka pa. Tugon ni Digna. Sabay alis sa harapan ng ina. Sa sobrang sama ng loob ni Auring, mas pinili niyang magtrabaho na lang. Halos mawala na ito sa katinuan dahil sa mga nangyayari. Isang araw, biglang dumating ang kapatid ni Auring galing ng Masbate. Natawagin na lang natin sa pangalang Renato. 2 na lamang sila ni Auring ang buhay sa magkakapatid. Nakiusap ito na pansamantalang makisilong sa kanilang tahanan. Tiyo, ayos lang na dumito kayo. Para po may katulong na din si Mama. Hoy Gamay at Dako, doon na muna si Tiyo sa kwarto nyo ha. Ayusin nyo yon. Palitan nyo ng higaan. Double bed naman yun eh. Kasya na kayong 2. Maliwanag ba? Wika ni Digna. Uy Digna, ikaw na lang kaya. Lumipat ka dun sa kwarto ni Mama. Ang sipag magkatabi kami ni Gamay. Tugon ni Dako. Naku, ayos lang kahit sa anak ko.
Kahit dito sa Salas walang problema. Salamat sa pagtanggap mga pamangkin ha. Wika ni Tio Renato. O siya, tama na muna yung daldalan. Halina't ang halina. Siya nga pala Renato, walang magiging problema kahit magtagal ka pa ha. Tara na't masarap yung hinaing ko. Wika ni Auring. Sige ate, ano pala ang ulam natin? Tanong rin ni Renato. Paksiw na nilagyan ko ng maraming bawang, saka gulay. Tugon ni Auring. Hindi na nakapagsalita pa si Renato nang maamoy ang hinain ng kapatid. Naduwal ito at lumayo sa kainan. Hindi niya nagustuhan ang amoy kaya nagulat ang lahat sa reaksyon ng bisita. Ate, hindi pala ako nagugutom Saang sama ng amoy. Masakit sa ilog. Sige lang mga pamangkin ha. Kumain lang kayo at wag nyo na akong alalahanin pa. Kailangan ko lang magpahinga. Wika ni Renato. Tiyo, ganyan po magluto si mamay. Mabawang pero masarap naman. Sayang at gusto ka sana naming makasalo sa pagkain. Ang akala namin wala nang pamilya si mama kaya natutuwa kaming nandito ka. Wika ni Gamay. Oo nga Tiyo, pero sige na. Hayaan na lang muna natin siyang makapagpahinga. Baka pagod lang. Tiyo, pumasok ka lang po sa kwarto ng kambal ha. Dagdag ni Digna. Tumangaw lamang siya sa mga bata. Ngunit hindi talaga ito kumain. Habang lumilipas ang araw, napapansin nilang hindi masyadong lumalabas ang tiyuhin. At kung lumabas man ay paggabi na. Saka hindi din ito masyadong kumakain. Madalas kanin lang. Nag-aalala na ang mga tao sa tahanan. Dahil baka may sakit ito na tinatago at hindi sinasabi sa pamilya. Pero ang pinagtataka pa nila, meron itong kakaibang amoy. Malansa at mabaho. May pagkakataon pang binigyan nila ito ng tuwalya na may kasamang sabon at shampoo nang hindi nagpapahalata para hindi sumama ang loob ng tiyuhin. Mama, may napansin po ba kayo kay Tiyo? Ganyan po ba siya nung maliit pa kayo? Wala po ba siyang pamilya? Tanong ni Digna. Matagal ko nang hindi nakakasama ang tiyuhin niya. Sa pagkakaalam ko, walang pamilya yan kasi nung huli ko siyang nakausap. Sasama daw siya sa kaibigan Hanggang sa hindi na nakauwi. Ilang taon din mahigit. Mga 20 taon na kaming hindi nagkikita at walang balita sa kanya. Sinubukan ko namang hanapin yan, pero nawalan ako ng pag-asa. Akala ko nagtatago o ayaw lang na makasama ko. Pagsasalaysay ni Auring. Bilang kapatid at nawalay ng 2 dekada, binabuti nitong hayaan si Renato. Iniisip niya na baka naninibago lang sa tahanan. Maging ang mga bata, pinagsabihan niya na alalayan ang tiyuhin habang nananatili ito sa poder nila. Akala ng pamilya magiging maayos din ang lahat. Ngunit hindi nila inaasahan na ito pala ang magdadala ng malaking pagbabago sa buhay. Biyernes ng araw na yon, lumabas ang kambal para makipag-inuman sa mga kabarkada. Habang si Digna naman, kasama ang kasintahang ng ibang bayan. Madaling araw nang umuwi ang kambal. Lasing na lasing at nagkakantahan pa sa daan. Papasok na sana ang dalawa nang may marinig silang humihingi ng tulong sa mahinang boses. Hindi naman nila ito pinansin dahil baka dala lang ng kalasingan. Akmang papasok na sila sa loob nang may makita silang nakatuwad sa gilid. Naglalaway ito habang hinahabol ang paghinga. Nilalang na malademonyo ang anyo. May malaking pangil at mahahabang kuko. Hindi kalayuan sa nilalang.
Naroon ang ina pagapang at halos mawala na ng buhay. Puno ng kalmot at naliligo na sa sariling dugo. Mama, tulong! Mga kapitbahay! Tulungan nyo kami! Dako, si Mama! Tulong! Tulungan nyo kami! Wika ni Gamay. Sa sobrang galit at pagkataranta ng dalawa, hindi na nakasigaw pa si Dako. Nakakita ito ng pala at piko sa gilid ng tahanan na ginagamit ng ina sa kangkungan. Walang ano-ano'y kinuha niya ito at hinambalos sa nilalang. Dala ng alak at ng awa sa ina. Pinaghahampas niya ang elemento hanggang sa humiwalay ang ulo nito sa katawan. Habang ang kapatid naman, tinakbo na ang ina na sumisigaw pa rin ng tulong. Hindi naman malayo sa mga kabahayan ng lugar. Sadyang malawak ang lupain kaya matagal pa bago nakarating ang tulong. Mag-aalas 5 ng umaga. Nagkalat ang iba't ibang parte ng katawan ng tao sa tapat ng bahay. May mga tao na ding tumawag ng pulis at ambulansya. Tinakbo ang ina sa malapit na pagamutan at sa sobrang lubha ng pinsala ng katawan. Hindi din nagtagal. Pinawian ito ng buhay. Nang araw na yun, tinawagan ni Digna ang mga kapatid para ipaalam ang nangyari. Bakit? Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Apollo. Sa sobrang galit ay nasuntok nito ang dingding sabay bitaw ng mabigat na salita. O ayan Digna, wala na tayong nanay. Gustuhin man nating buhayin si Mama, pero huli na ang lahat. Wika ni Fidel. Niyakap nito mga kapatid. Habang ang kambal ay nanatili sa kulungan. Ayon sa mga otoridad, hindi nila tatanggapin ang anumang pahayag ng dalawa. Dahil lasing ang mga ito at hindi sila naniniwala sa aswang. Ngunit ang pinagtataka ng otoridad, hindi nila malaman kung saan ba nakuha ng ina ang malalim na kalmot. Pati na rin ang maraming kagat sa katawan. Ayon sa investigasyon, tumutugma naman ang oras kung kailan nakauwi ang dalawa. Maging mga barkada ng mga ito, tumistigo para makausad ang kaso. Nakulong ang dalawa ngunit mababaw lamang ang hatol. Wala din namang nagreklamo kaya mabilis din silang nakalaya. Sa kasalukuyan, naipanganak ni Digna ang pinagbubuntis ngunit walang asawa. Samantalang ang kambal naman piniling magpakalayo-layo sa lugar at hindi na doon tumira. Napagpasya nilang ipagbili na lamang ang lupang pag-aari kasama ang mga masakit na alaala. Nang minsang umuwi ang tiyuhin nilang aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.